Hello guys, good evening. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Biz Edit. Once again, ako nga pala si Josh. For today's video, pag-usapan natin ang tinatawag na intellectual property violation. Nakapag-upload na po ba kayo ng mga video na hindi sa inyo or mga video na kinuha nyo sa mga sikat na platform like YouTube, Facebook, or other social media platform na ina-upload nyo sa inyong account? So, malinaw po, ito po ay isang intellectual property violation. So, magkakaroon po tayo dito ng mabigat po ang violation na ito. Pwedeng ma-disable ang ating Facebook at pwedeng ma-delete automatically yung mga video na in-upload natin. Okay, so papakita ko sa inyo, no, sa Facebook Reels, guys, ang dami natin makikita. Million of videos na, no, ang nakikita natin every single minute or second dito. Sa pag-swipe natin, may bagong videos, may bagong content. Grabe, sobrang dami. Paano ito mapapangalagaan dito kay Facebook? Meron tayong tinatawag na appeal button or yung form wherein kung sa tingin mo, yung content mo ay kinuha at in-upload sa isang social media platform na walang pahintulot, pwede po tayong mag-appeal dito sa sa creator na nag-upload ng video. Pag in-appeal po natin, may posibilidad na i-disable yung account at i-take down yung video. Okay? So, papakita ko sa inyo naman yung sample kapag kayo naman ay naka-receive ng intellectual property violation. So, actually, dati pa ito pinag-uusapan dito kay Facebook, no? Yung iba, sino-shortcut yung pagpaparami ng followers by uploading yung mga unoriginal or limited originality of content. Yung mga video na viral, tapos i-re-upload sa kanilang mga Facebook account or pwede rin sa YouTube, may intellectual property violation din doon. Maging maingat, guys, no? Lalong-lalo na kung walang meaningful enhancement yung videos na kinuha mo at nire-upload mo lang, automatically pwede kayong magkaroon ng ganitong kabigat na violation. Mabigat ito, guys. Mabigat ito, I tell you. So, papakita ko lang sa inyo yung sample. Ito. So, dito, may nag-message po sa akin kahapon. Naka-receive siya ng ganito. Ito. Intellectual property. This content was reported for an intellectual property violation. We received notice that this content is fringe intellectual or lumabag sa intellectual property rights, which often means posting someone else's work without permission or using someone's brand. Hindi lang pala yung trabaho o pag sinabi natin trabaho, content, pwede ring brand in a way that is misleading. People visiting your page won't see this post. Since you're a manager of this page, we're showing you this post to help better understand that counts as intellectual property violation. After February 18, 2024, this post will be replaced by a description of content we remove. Repeatedly, violation could lead to your page being deleted. Ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Hindi lang po nawawala yung ating mga page dahil na-hack, dahil meron tayong community standard. Nagkakaroon din tayo, guys, ng pagka-disabled o mismong deletion or unpublished ng mga page dahil po sa intellectual property violation. So, sana malinaw, na kapag hindi nyo talaga video, wag nyo na pong i-upload. Or kung talagang gusto nyo i-upload, magpaalam kayo, maglagay kayo ng disclaimer, yun. Or kung talagang gusto nyo yung video or magkikreate kayo ng mga reaction video, kailangan nyo po lagyan ng mga meaningful enhancement. Lalagyan natin ng mga dagdag information na mas makakatulong doon sa mga viewers para mas maintindihan ano nga ba yung video na iyon or ng piece of content na iyon. So, sana malinaw. So, ito yung magno-notify sa inyong mga support inbox. Your post has been reported for copyright infringement. No one else can see your post because it was reported for copyright infringement. If you violate for copyright infringement, again, your ability to post content may be restricted. Hindi po magiging public yung mga pinost natin. Ibig sabihin, hindi siya public na makikita or para talagang naging unpublished yung inyong page. Nakakapag-upload kayo, yung pinaka siguro mababa na parusa
Pero kapag sinunod at gumawa ka pa ulit ng ganitong paglabag, hindi na po tayo makakapag-post sa mga susunod na upload natin. So malinaw po sana ito, mabigat po ang intellectual property violation. So ang unang magiging affected po pag nagkaroon tayo ng ganitong violation or paglabag or infringement na tinatawag, automatically, ganito ang mangyayari. Disabled monetization. Wala tayong ads sa in-stream ads. Hindi tayo makakapag-brand content tagging. Pati stars, hindi din tayo makaka-receive. Pati ads on Reels, walang stars, walang ads on Reels. Walang ads na mag-a-appear. So, medyo mabigat po talaga. Okay? Kaya sinasabi ko sa inyo, kung iniisip nyo mag-upload ng mga video na sa tingin mo magba-viral kasi talagang trending yung video na yon, magsasayang lang kayo ng oras, mag-uubos lang kayo ng panahon, magkakaroon ng restriction or history of violation ang inyong content. Mabigat po ito, Kaya sabi ko sa inyo, kahit ma-resolve nyo yung issue, pwede tayong ma-less distribution. Pag sinabi nating less distribution na tinatawag, hindi na gaano nakikita yung ating profile or pages. Yung mga videos natin, yung mga posted videos natin, yung mga status natin, hindi na nakikita ng wider audience. Yan po ay dahil may mga history of violation na tayo dito kay Meta. Ganun katindi. Parang record lang yan, di ba, sa NBI. Pag meron kang mga cases na possible existing, di ba, hindi ka makakakuha. Ganun lang yun. So, ganun din kay Facebook. Very basic lang. Kaya alamin din natin yung mga policy na tinatawag ni Facebook. So, eto, papakita ko sa inyo naman yung isang sample, Actually, may video dito Panoorin nyo, ilalagay ko na lang yung link para mas maintindihan nyo ano nga ba intellectual property violation. At meron ditong form kung kayo naman ay kinuha na ng video at walang paalam, pwede nyo po itong i-report. Sabi dito, copyright is a legal right that seeks to protect original work of authorship. Example, books, music, film, arts. Ayan yung mga example, pero marami pang iba. Kasama na dito yung video, content, posted, quotes, at marami pang iba. General copyrights protect original expression such as words or image. It does not protect facts and idea, although it may protect the original words or images used to describe an idea. Copyright also doesn't protect things like name, title, slogan. However, another legal right called trademark. Ito naman yung trademark, guys, Ito yung mga slogan, titles, ayan. So, pwede natin niyang i-report. Yung trademark naman, ito nga, yung slogan, word, symbol, design, example, brand, or logo. Yung mga mismong ikaw, di ba, in-impersonate ka, pwede mo silang patawa ng intellectual property violation. So, paano nga ba magpataw ng ganito? I-click nyo lang po itong trademark. Mula dyan, meron pong tinatawag dito. If you believe someone infringing your trademark, you can fill out this form. I-click natin itong form na to. And then, meron ditong two options. Continue with trademark report or kung meron kayo nakita na sa tingin nyo, kaibigan nyo, kapamilya nyo, kinuha yung content, pwede nyo i-click dito yung number 2 o yung number 1 muna tayo. And then, i-click nyo next dito, I am the right owner. So, ilalagay nyo lang po dito yung name nyo, yung inyong address, email again, confirm nyo lang yung email again. Yan. Full name pala dito, full name, tapos address, then email address, name of the right owner, kung ikaw yung mismong nasa video, ikaw yung ilagay dito. Please provide link, right owner official online presence. Ilagay mo dito yung link ng inyong Facebook. What is the trademark? Ayan, so kung medyo nalilito ka, wag mo nang fill out. Ayan, piliin mo lang dito Philippines, kung nasa Philippines ka. Ayan, at marami pa ditong pipil upan, Actually, meron na tayo ditong full guide, Next niyan, ano ba yung kinuha sa'yo? Photo, video, story, use rights owners, trademark. Dito nyo po i-click. And then, state nyo dito yung mga link ng mga video na kinuha sa inyo para ma-detect kagad ni Facebook. And then, after nyan, ilalagay nyo dito yung JPEG format, yung screenshot na sa tingin nyo talaga kinuha para meron kayong pruweba na kinuha talaga yung piece of content nyo na walang pahintulot.
o walang paalam. Then, ilalagay nyo lang dito yung inyong full name as a signature. Hindi nyo po kailangan magpirma-pirma dito. Ang ilalagay nyo lang dito, yung full name. Okay? So, ganun lang. Maraming salamat. Hopefully, guys, may natutunan kayo sa video natin ngayon. Please, do share and do follow din sa ating Facebook official account, Jose Opao Mulieda Jr. At dito din sa ating YouTube channel, The Homebiz Edit. Don't forget to subscribe, hit the notification bell para pag may mga bago tayong video upload, mananotify po kayo kaagad. Wag po tayong mag-upload ng mga video na hindi sa atin o walang pahintulot o walang meaningful enhancement. Maraming salamat. See you again sa next video. Bye-bye!